Ay magandang araw muli. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako pa rin ho si Eli Saludar. Kasama ho natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, Paring Eli. Magandang araw naman po muli sa ating mga naghihirap na mga mamamayan, mga kapatid, mga mahal na mga Pilipino, lalo na po ang mga ikangay displaced mga OFWs. Yung naghahanap ngayon ng mga paraan paano sila maligtas sa giyera ng Israel, Amerika at Iran on the other hand. So, siyempre, nung mga dating panahon, parating ang gobyerno ay alerto. At ika nga'y nakahanda parati ang Pangulo ng bansa kasi mahal na mahal natin ang mga OFWs. Sila yung ating mga heroes. Pero tila ngayon, mukhang itong bangag na Pangulo ay pinapabayaan sila na basta-basta na lang na sila na lang daw ang gumawa ng paraan para sa sarili nila. At magtago sa bunker at punta sa mga hotel na malapit sa mga bomb shelter or ito. At hinayaan lang at wala tayong nakikita na mga information kung ang ating mga embassy or ang ating mga Department of Foreign Affairs at saka yung DMW ay mayroon bang actual na ginagawa. Pakinggan natin itong interview nitong bangag na Pangulo. Pangalan nito Marcos Jr. Gaano kamahal ni Bongbong Marcos ang mga Pilipino? To? Alert level 3 or 4 mandatory repatriation? No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir? Bahala na lang daw kayo ano daw desisyon nyo, sabi ng presidente. Pero alam nyo kung saan siya concern? Ano yung kinababahala niya sa lahat ng pangyayaring ito? The other area that we looked into are what will be the effect on the remittances, because this is something that will affect. Pero siguro dapat ay napagandaan ng ating gobyerno at particular yung mga embassy officials natin. Kasi nung umpisa pa lang Sir Jing, nag-uusap sina Trump at yung gobyerno ng Iran nung hindi magkasundo at ay umupo sa isang mapayapang usapan yung Iran, dapat naka-ready na yan na pagputok, lipad agad yung mga OFWs. Pero nandun na at wala, naipit na sila sa gera at nagkabombahan na. Saka prior to that, mayroon ng indication. Binomba na ng Amerika yung kanilang nuclear operation or nuclear Pinaka-site yung lugar yung site, no? Na gumagawa ng ikangay nuclear bomb. So, ito ay umpisa na At saka in the past, mukhang pinagpapasensyahan ng Amerika ang dami ng ginawang kabulastugan ng Iran. Ang daming namatay on several occasions, binomba yung isang embassy, binomba yung mga ibang mga lugar na maraming namamatay na Amerikano at walang aksyon. It only took Trump to return to power in 2024 na nagkaroon ng interest to curtail Iran. Kasi nung panahon ni Biden, mukhang pinagbigyan ng Iran, binigyan pa ng resources, no? So, ito nga ngayon, dapat na-anticipate na. Sinabi na nga natin, nitong isang araw, na sa daming pera
ng intelligence at confidential fund ni Marcos Jr., hindi lamang bababa sa 4.5 billion, dapat naglagay na siya ng malay natin yung pera Contingency na plan. intelligence fund ay binulsa lamang or ginasto sa ibang bagay. Paring Eli. Kasi dapat may contingency plan lahat yan eh. Yes. Oo. At ito po ay in contrast in the past. Itong ginagawa ni Marcos, walang anticipation, walang contingency plan. Nung panahon ni Macapagal Arroyo in 2002, nung nagkagera ng I think Iraq. Nagpadala talaga ng special envoy, special operation si former General Roy Simato at siya mismo ang bringing the people to the promised land. Nagland sila and so on and so forth dahil wala ling Nag-bus aeroplano lang noon, nagkaroon lang. ng gera noon Byland lang sila. Byland sila. Ito mukhang walang ganun. Tapos naulit yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Oo, Si noong Simato rin, 2020. Si Simato din ang tinap. At ito naman ay tungkol din sa Iran. US-Iran din na gulo, no? So, ito po lahat ay mayroon na tayong ehemplo kung paano gagalaw ang gobyerno sa dating mga namumuno ng ating bansa. Pero dito, parang walang interes. Pinapabayaan ang ating mga kababayan na magkanya-kanya na lamang at mahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun. Pero, abalang-abala siya sa pera. Bakit ba itong tao na ito, basta sa pera, talagang gumaganon yung kamay niya sa pera? Hindi nahihiya itong si McCoy Jr., pare? Ano bang interest niya dyan sa remittance versus the life of our Filipino brothers and sisters? Gusto na ba niyang kumalap ulit ng maraming pera galing sa OFWs at magkaroon muli ng nakawan dyan sa gobyerno, paring Eli? Maring concern siya sa magiging epekto sa ating ekonomiya, itong remittances. Pero siguro kahit hindi mo naman banggitin yan dahil sa, di ba, parang ipakita mo, iparamdam mo sa mga OFWs yung iyong concern, yung pag-aalala sa kanilang kaligtasan. Yun ang priority. Dapat, Kasi yung remittance, sigurado magagamit yung pera kasi may contingency sa mga individual na mga OFWs. Hindi nila pwedeng ma-remit siguro yung pera dahil magagamit nila doon sa kanilang paglipat-lipat, hahanap ng mga matitirahan, and so on and so forth, pagkain nila, because this is a different time. So, dapat hindi mo pag-isipan yun. On the contrary, mag-isip ka nga ng extra money, extra fund, para itulong doon sa mga nangangailangan ng tulong sa mga iba-ibang lugar sa Middle East na naapektahan nitong gera. Pero mukhang wala talagang pag-iisip itong bangag na Pangulo natin, paring Eli. So ito, ang kanyang payo sa ating mga kababayan ay humanap ng bomb shelter kasi yan ang parang taguan para maging ligtas yung sinuman. Sige nga, pakinggan natin itong sinasabi nito. Advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Sa ngayon, we have the most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. But the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel
na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna. Doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways for those who want to be repatriated. Paring Eli, ikaw muna mag-comment. Okay, so yun ang payo nila. Pero ang tingin ko dapat ang mismong mga taga-embassy at konsulada, sila ang tagapag-alaga roon sa mga OFWs at sila magbibigay ng update at sila magtuturo dito kayo pumunta sa bomb shelter na ito at anytime kailangan makipag-ugnayan kayo sa embassy para lahat ng gusto umuwi pag pwede nang lumipad mabuksan yung airport, pwede na. Alam mo, Paring Eli, with due respect, no? Kung hands-on ka na Pangulo, kung if we look back, mayroon ditong nasa history, no? Sabi dito, many might know General Roy Simato as a former AFP chief and DNR secretary, but for OFWs in the Middle East, he is a symbol of the government's rescue efforts during the war of Iraq and the United States. So, in 2002, President Arroyo appointed Simato as special envoy to the Middle East to oversee the safety and preparedness of overseas Filipino workers amid the threat of war. So, threat pa lang, in place na ang isang special envoy, which is not being done or anticipated. At yung ginawa ni Roy Simato, siya yung nag-guide, siya yung nag-head ng grupo doon in coordination with the embassies, in coordination with the government agencies like at the time Department of Labor pa DOLE, para to bring our people. Hindi yung sinasabi nitong bangag na bahala kayo sa sarili nyo na maghanap ng tataguan nyo para maging safety kayo. Doon sa panahon ni Gloria Arroyo, at inulit na naman ito sa panahon ni Duterte in 2020, ay talagang mayroong nagko-call the shots. Hindi pinabayaan na mag-gun astray ang iba, inipon ang mga kababayan natin at dinala sa isang lugar, nagpunta sa safe na bansa at doon inuuwi ang ating mga kababayan. So, yun po, sana. Pero, anong narinig nyo itong bangag na Marcos? Anong sinasabi? Magkanya-kanya kayo. Maghanap kayo ng sarili nyong lungga kung saan kayo hindi mamamatay. Gawain ba yan ng isang Pangulo? Na hayaan na lang? Alam naman natin na iba-ibang klase ang OFW. Mayroong mga katulong dyan, domestic. Na they cannot decide for themselves. Mayroon dyan may mga matatanda na ang pamilya nila OFW, pero ang head of head of family OFW, pero nandiyan na yung mga magulang sama sa tulad ng Kuwait. Ang dami ng mga Pilipino doon na nanirahan na. Alam naman natin ang Kuwait nagkamali nga na binomba nga yung Amerika. Kung babalikan sila ng Amerika, di pornada. Ang daming, there are 250,000 OFWs in Kuwait. Paring Eli. So, dito, dapat ang binabanggit mo, Sec Jing, nagpadala siya ng kanyang kinatawan, special envoy, para magsilbing point man doon, siya ang kukumpas. Siya ang kukumpas. Ito ang gagawin. At maiparamdam mismo sa mga OFWs na sila ikinakalinga ng ating Pangulo. gobyerno. At saka,
everything is under control. So kung anong ginagawa nung special envoy, malalaman niya direct yung mga kailangan. He can call the president at any time. Mr. President, ito po kailangan nila. Kailangan natin magpadala ng ganito. Kailangan na, nandito na po kami sa safe place. Pwede na tayo magpadala ng aeroplano dito. Oo. C-130, pwede mag-land yan sa short airport eh. Oo. Pero wala eh. Sinasabi, bahala kayo sa buhay nyo. Kung matamaan kayo ng bomba, kung hindi kayo nakatago, eh patay kayo. Yun yung sinasabi niya, di ba? So, maliban dito, mayroon pang kabulastugan itong bangag na Pangulo na ito. Wala siyang order sa Department of Energy kung anong gagawin. Kasi, ano bang sinasabi niya? Ito, there are 60 days ang ating reserve na hindi pa mauubos. Nasa stockpile. Na may stockpile na tayo good for 60 days. So anong ibig sabihin niyan, paring Eli? Ikaw? So, 2 buwan, kahit na maputol yung supply sa loob ng 2 buwan, so wala tayong meron tayong imbak na langis, At produktong saka, petrolyo. yung mga inimbak na yan, nabili na yan. At may mga presyo na yan. Pero bakit ngayon, nagka-news lang ng gera, ay itong mga unscrupulous na mga downstream downstream oil supplier at saka yung mga importers ng oil ay biglang tinaasan ang presyo. Ito ay tinatawag na windfall. But windfall against the people, di ba? Eh, bakit nyo taasan? Eh, wala naman kayong lugi dito. Kasi binayaran nyo na ito. After 60 days, kung naubos yung inimbak nyo, pwede kayo mag-angkat uli. Doon kayo magtaas. Pero ngayon, mukhang pinabayaan na naman ni Marcos, yung kanyang Secretary ng Energy, na pakawalan na lang itong mga unscrupulous, na mga economic saboteurs, na hayaan na lang na magbayad ang mga tao at kumita na naman ito. At sino bang kumita na naman ito na pinabayaan na lang na mag-increase kusang loob ng mga downstream at saka upstream oil business enterprises? Ito, panoorin natin ang Pangulo, yung kanyang sinasabi. We have given instruction and to all government offices to find ways to be more, to save on energy. That applies, ito, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin. Ito ay hindi pa, kagaya ng sabi ko, sapat naman ang supply natin. Ngunit ay baka sakali, ito ay kakailanganin natin gawin ito upang mabawasan na ang pagbayad dahil tataas na ang presyo. At hindi lamang sana sa government offices, but we have issued a directive to all the government offices to find ways, to find ways to save energy in every way. Yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. We will give further guidance in terms of that. We will give further guidance. We will make public service announcements to make suggestions to people kung ano yung pwede pa nilang gawin para mabawasan ang kanilang paggamit ng energy. So, yun, magtipid daw ho at ang sabi. Pero ang aking panawagan din, sana pangunahan yan mismo na mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna ng Pangulo at lahat po, pati yung mga politiko, Segjing, yung mga congressman dyan at senador Na gumagamit ng mga malalaking sasakyan. mga luxurious na D8.
Oh, di 8 na gasolina. Gasolina. Tapos may backup pa yan, ha? Oo. Ah, Siguro, afraid of their shadow, Hmm. ang daming security, kasi takot. Bakit sila takot? Dahil magnanakaw. Yung karamihan dyan. May security pa, tapos di 8, yung mga sasakyan, dapat ang unang minensyon ni Bangag dito, yung mga alipores niya, yung mga kasabwat niya doon sa impeachment ni Sara. Kasi kaya natin binabanggit yan dahil sa tayong bayan na taxpayers money ang pinanggagas ng mga politiko niya. Di ba meron silang budget, yung MOE. Oo. Hmm. Na kung saan Bawat isa. may allowance sila dyan. So kanilang sasakyan, galing yung panglagay na gasolina, galing sa taong bayan. From the budget of the House of Representatives or the Senate for that matter. Pati yung kuryente, malakas kumonsumo ng kuryente, yung Senado at ang House of Representatives. Siguro, imbis na nag-hearing sila, lang muna sila, online lang. Zoom. O kaya Zoom, or itigil na muna yung mga hearing pansamantala, di ba? Wala naman total, sila. Or impeachment lang naman. Muro-muro lang naman eh. Ah. Noong impeachment ng against Marcos, talagang tiniris nila ng tiniris, no substance. Itong paltos na, si Rupo, sinabi, hindi pwede yung Office of the DepEd Secretary na it's not an impeachable, officer, the Secretary. Pero wala din. Wala din. Parang nagpabingi-bingian na lang sila kasi bago nag-umpisa yung hearing dyan sa Committee on Justice, counted na yung boto. Whatever you say, whatever arguments against the impeachment, these are just in deaf ears. Kasi counted na yung boto na yan. Sinabihan na yan ni Marcos na, Sandro, to make sure that your colleagues in the Committee on Justice will vote in favor of the substance so that umusad na yung impeachment ni Sara Duterte. And that's, I think, the standing order. It's presumed na talagang ginagawa nila yan. Paring Eli. Yes, pero dito mga kababayan, kaya nga mismo mayroong statement si VP Sara na selective yung ginagawang investigasyon. Kasi bakit tahimik sila sa 18 ex-Marines? Mabigat ang aligasyon, tahimik ang Senado. Trilyon ang or billions, pero ito 125 billion lamang. Pero yung 125, dumaan pa yan sa pagsusuri ng COA. No. At Nakalusot saka ang doon. sabi ng COA, there are no irregular transactions. Because confidential funds ito ay they have a different way of treating confidential funds. At this is very one-sided dahil yung bangag na Pangulo ay yung kanyang confidential fund does not even come under the scrutiny of the COA. Paring Eli? Pero dito, nagtataka ako dito kasi yung may binabanggit din si Congressman Terry Ridon na si BP Sara sa loob ng 16 na taon, yumaman ng 70 million kasi from 18 naging 88. Pero sa kanyang salin, kino-compute ko itong yung kung 70 million ang kinita mo sa loob ng 18 years, parang nasa 3 million kada taon. Tapos i-divide pa ng 12 months yan, nasa 300,000 lang a month. Lawyer ka, may law office yan, lawyer ka, tanga talaga itong Ridon na ito naging kaibigan ko ito hindi rin ka na Kasi ang kinumpit ko lang naman, pinaggagawa nito noon Kinumpit ko lang. Arkada namin ito ni Winnie Castelo Hindi naman, siguro sa isang abogado, Sec Jing, ay kikita ka na mga 200,000 Ang tanong ngayon, diba? kagaya nitong babae na ang asawa ay tinago niya, na chairman daw yan ito. Pwede kaya, i-challenge ko kayo dyan. Kayong mga nagre-raise nitong salin ni BP Sara. I'll challenge you, i-compare natin yung salin ninyo kay BP Sara at tingnan natin kung gaano ba kalakas
tumubo yung inyong wealth sa 3 taon lang na nagiging congressman kayo versus the amount of 300,000 per annum at in 3 years time, how much did you make in 3 years time na naging congressman kayo versus the 300,000? Tingnan natin kundi billion every year ang pinatong nyo sa revenue nyo or income nyo. Di ba? May mga report nga I na challenge these people, ha? yung dating speaker doon, di ba? Tumaas din yung bigla yung kanyang ano. Yung Ping Lacson, tingnan mo. Ayun, tama, tumaas din. Oo. Ilan, ano daw nag-engage daw siya sa real estate pero wala naman siyang pinapakitang anong negosyo. Oo. Times 5. Sabi. So, dito ho, kaya talagang selective ang binabanggit dito. Tapos, yung sa salin, baka tumaas para yung salin ni BP kung magbabayad daw. May utang daw isang congressman. Sino ba yung may utang? Sa law office niya. Yung si Luis Truata, parang may utang daw yan sa kanyang law firm Report na gano'n. Pero dito ako sa isang abogado, professional, kung kikita ka ng mga 200,000 a month o 300,000, bali payat yan 'Di ba? Pero sa loob ng 18 years talagang lolobo tapos bukod pa sa may mga kuwang kliyente yung law firm. Payat na payat yan. So, talagang dito nakikita natin. Talagang pinipilit lang talaga. Alam mo, ito lahat ina-uplift nila. Ina-enhance nila yung charges nila kunyari, maski walang basihan, walang just to show to the public, parang nililila nila na yung ground na guilty si Vice President. Maski walang katorya-torya yung charges, but because of repeated allegations na, corrupt ito, they will be able to enhance the belief of the public that she is indeed. Pero mayroon nga kasabihan a lie oftentimes repeated, it becomes the truth. Yes. That is exactly their modus operandi in that impeachment trial or impeachment hearing in the Committee on Justice. Okay, so abangan natin ang susunod na kabanata at huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw. Okay, thank you mga kababayan.